Nasa chapter 2 na tayo ngayon. Bali, settings yung i-discuss ko sa inyo. Pakita ko lang yung mga functionalities at mga gamit nito. Kasi itong settings nito, magre-reflect ito sa mga magiging daily transaction natin, inventory, master data, at bookkeeping. So, una, gagawin natin, click natin itong parameter. Dito natin ilalagay kung anong pangalan ng company. Gamitin na natin example ngayon. Ito yung kay Tiny. Yung company niya, Tiny. Then, lagay natin yung business name niya. Normally kasi, iba yung register name sa business name. Minsan, ginagamit ng mga owner yung register name. So, copy na lang natin ito. Gawin lang natin yung same. So, register number, invento naman tayo. Business address, lagay na. And contact number, 123. Ano na lang. So, save lang natin siya. So, every time na may babaguhin tayo sa parameter, i-save lang natin siya. Kasi itong parameter na to, magagamit natin to sa magiging reports natin o sa mga print out. Kung ano yung nakalagay dito na details, yun yung magiging itsura ng report natin. So, next natin ay itong item. So, makikita mo, meron siyang envelope dito at meron siyang plus sign. So, ang gagawin natin dito, i-click natin yung plus sign para umapir yung under ng item na yun. Yung under ng item na yun, nandiyan yung product type, category, yung price. So, sa product type, pag mag-create tayo ng product type, para hindi na tayo hassle sa pag-create sa daily transaction, pwede tayo mag-create directly dito sa settings. At dito na rin tayo mag-edit kung meron tayong gustong baguhin ng mga pangalan o mga details. For example, sa product type, pwede natin gawin is merchandise. Then, kung merchandise siya, pwede siyang sellable. So, create pa tayo ng isa, save new. Lagyan natin dito, for example, office supplies. Then, so normally, office supplies, hindi naman siya binebenta. So, pwede natin siya maging asset o asset inventory. So, save and close natin. Yun na yung na-create natin sa product type. Meron tayong merchandise and office supplies. Kung gusto mo i-edit yung mga na-create ng product type, double-click mo lang siya. Then, click mo. Then, save. Pwede siyang i-delete as long as hindi pa siya nagagamit sa any transaction. Kasi, kung nagamit na siya sa mga transaction, ibig sabihin nun, engage na sa mga iba't ibang flow ng system. So, sunod natin ay yung product category. So, click natin yung new. Same procedure din lang. For example, lalagay natin category sa pencil. Category 1 na lang. For example, category 1. Then, pwede rin tayo mag-create dito ng set or package. Save and close natin. So, pwede mong balik-balikan yan by clicking yung line ng kada category. Kung gusto mo siyang i-delete, delete mo lang. As long as di pa siya nagagamit sa transaction. So, double click lang kung gusto mo siyang i-edit. Sunod natin is UOM. Ano ba yung UOM? Unit of Measurement. Kung paano mo siya sinesell. Pwede siyang per piece. O pwede siyang per kilo. Pwede rin siyang i-delete. Then, pwede rin siyang i-edit. Same thing lang. Save and close. Dito naman sa price natin, dito pwede tayo mag-create ng price na pwede natin magamit sa transaction na siya yung mag-a-appear na automatic. Para hindi na tayo hassle mag-create sa transaction, pwede na tayo mag-setup dito pa lang kung magkano binebenta. Pwede natin ilagay dito, for example, yung 1,000. Pwede natin siyang ilagay dito per service. Then, cost of good, optional siya kung meron kayong na-compute na cost of good or service. Ayan. Save and close mo lang siya kung wala siyang
So, sunod natin is yung master data. Ano ba yung master data? Under yung master data, nandito yung customer type, department, job. So, click natin yung master data, yung under ng customer type, click natin, pwede natin ilagay na corporate. Then, create para ng isa ba, pwede rin walk-in. So, dito nadi-distinguish natin kung, nadi-determine natin kung ano yung mga kinds of customer. Ayan, corporate and walk-in. So, sunod is department. So, kung department, meron tayong mga tinatawag na accounting department. Hindi ka mag-create ng accounting department kung saan dito mo siya pwede i-transfer yung mga stocks mo. Pwede rin natin ilagay sa operation. Then, click mo lang siya. Then, tapat mo lang yan. Then, job mo. And then, dito siya. So, sa job, ano ba yung mga job normally? Kung services ka. Normally, pwede tayo dyan sa graphic designing. Magkano ba yung charge natin dyan? Normally, let's say 1.5. So, optional na lang kung lalagyan mo ng remarks. Create pa tayo ng isa, pwedeng logo design. Ano ba singilan na sa logo design? Yung isa may 2,000, may 1.5. Depende. So, yan yung pwede natin i-charge sa mga services. Yan. Yan, i-drag mo lang. Drag ko. Yan yung mga presyo natin. Then, sunod natin is bookkeeping. Hindi ito yung transaction ng bookkeeping. Take note, nasa settings pa lang tayo kung paano mag-create ng setup para mag-reflect siya sa mga magiging transaction natin. So, unahin natin yung pag-create ng cash in type. So, click natin itong new. Normally, kapag cash in type, ano ba yung magiging transaction? Minsan cash. So, kung cash siya, pwedeng operating. Pwede rin siyang investing sa operating kasi ito magiging magagamit natin ito sa report. So, sunod, cash in time. Sunod na, pwede natin ilagay ay sales. Ano ba yung under ng sales? Pwede rin siya sa operating. So, save and close natin yan. Then, click mo lang, yun yung cash in type mo. Then, under ng cash in type, nandiyan yung subtype. So, pag sinabing subtype, pwede yung mga store items, yung naging sales mo. So, store items. So, under yung cash in type, pwede natin siya under ng sales. So, pwede mo rin siyang i-link to sales. So, yan. Save and close. Then, actually, marami pa kayong ma-create dito sa cash in subtype, lalo na kung nasa part kayo ng accounting department. So, pinakita ko lang yung pinaka-flow of transaction niya. Then, cash out type, normally cash out type natin dyan, nandyan yung accounts payable. Yan. So, click natin kung accounts payable siya, more or less operating pa rin siya. Then, cash in bank. Pwede din siya sa financing, sa investing, save and close. So, click natin siya. Then, cash out subtype, click natin yung then, kung accounts payable siya, pwede natin purchases. So, kung purchases siya, pwede link natin dyan accounts payable.
Lalo na kung nag-purchase tayo ng mga items o mga supplies natin. So, pwede natin link to purchase order. So, save and new. Expenses. Pwede rin ang expenses. For example, Meralco. So, subtype niya, let's say expenses. Then, operating din siya. So, save and close. So, pwede hindi na siya link sa PO. So, save and close natin. Dito, pinapakita ko lang kung ano yung magiging flow o paano mag-create. So, nasa accounting type side nyo, bookkeeping, kung paano kinakategorize yung cash in, sub, out, tsaka yung subtype. So, sa payment type naman, pwede natin dito ilagay yung mga cash basis. So, kung cash basis siya, walang terms na tatakbo, zero siya. Then, save and new, kung terms, lagay natin dito 30 days. Pwede natin 30 siya dito. Then, pwede rin dated siya. Pwede rin, kung meron kayong facility ng credit card, pwede rin natin lagay dito. We'll save and close. Then, yun yung mga magiging payment type natin. So, sana nag-gets nyo yung mga flow natin. Kung may mga tanong tayo, tawagan nyo lang kami sa hotline namin or visit kayo sa website namin para mas mag-ingat. Kasi dito, pinakita ko lang kung paano yung magiging flow, paano mag-create. So, nasa bookkeeping na yun, kung paano niya kinakategorize yung cash in, subtype niya, cash out, tsaka yung cash out subtype. So, ganun po. Salamat.